Ang puting bestida na simbolo ng aking pangarap, ngayon ay basa na ng dugo ng lalaking nangakong hinding-hindi ako iiwan. Sabi ni Doña Elena, utang ko sa kanila ang aking buhay, pero ang kapalit pala nito ay ang pananahimik sa harap ng isang krimen. Ako, si Windelia, isang hamak na mananahi, at sa gabing ito, tinatahi ko ang huling piraso ng aking pagkatao bago ako muling isilang para sa paghihiganti. Handa ka na bang malaman ang lihim sa likod ng marangyang pinto ng mga Montenegro? Wala na si Carlo Windelia. At kung ayaw mong sumunod sa kanya sa kabilang buhay, matuto kang itikom ang iyong bibig. Ang malupit na tinig ni Doña Elena ay tila isang matalim na balaraw na bumasag sa katahimikan ng silid tulugan. Sa mga sandaling iyon, si Windelia ay nakaupo sa gilid ng malambot na kama. Suot pa ang kanyang maputing bestida na puno ng pangarap. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang itim na coat ni Carlo, ang damit na isinuot ng kanyang asawa sa harap ng altar kanina lamang umaga. Maingat niyang tinatahi ang isang maliit na punit sa manggas nito, isang gawaing puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ngunit ang bawat himaymay ng sinulid na kanyang hinahawakan ay tila naging kasing bigat ng kadena nang marinig ang tinuran ng biyenan. Nabitawan ni Windelia ang karayom. Hindi niya naramdaman ang pagtusok nito sa kanyang daliri, ni ang pagpatak ng maliit na butil ng dugo sa mamahaling tela. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng isang nakamamatay na ginaw na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Ang silid na kanina lamang ay amoy sariwang rosas at mamahaling pabango ay biglang naging kasing lamig ng isang punerarya. Tumingala siya kay Doña Elena, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ngunit ang nakita niya ay isang mukhang tila gawa sa bato. Walang emosyon, walang awa, at puno ng pagbabanta. Mami, anong sinasabi niyo? Katatapos lang ng reception. Nagpapahinga lang si Carlo sa kabilang kwarto. 'Di ba? Sabi niya, may kukunin lang siya. Ang nauutal na tugon ni Windelia habang ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na malapit ng maputol. Pilit niyang hinahanap ang kahit katiting na senyales na ito ay isang masamang biro lamang, isang panaginip na maglalaho sa kanyang paggising. Ngunit walang bakas ng biro sa mga mata ng matanda. Lumapit si Doña Elena at marahas na hinawakan ng balikat ni Windelia. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat na tila mga kuko ng isang ibong mandaragit. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng ginang ay lalong nagpapaguho sa mundo ng abang mananahi. Ibinunyag nito ang katotohanang hinding-hindi niya inakalang magmumula sa pamilyang Montenegro na ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong proprotektahan siya, ay wala na dahil sa kamay ng sarili nitong kadugo. Ang utang na loob na palaging ipinapaalala sa kanya, ang pagkakaligtas sa kanya mula sa hirap ng buhay ay naging isang sumpa sa loob ng isang iglap. Parang tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Windelia. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat hininga ay tila paglunok ng mga bubog na humihiwa sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay labis na malalim para ilabas sa pamamagitan ng tunog. Ito ay isang tahimik na pagkawasak na tanging siya lamang ang nakakaramdam. Ang kanyang mga kamay na kanina ay bihasa sa pagtahi ng pinakamagagandang pangarap ay nanginginig na ngayon sa takot at pighati. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag ng kamatayan na papalapit sa kanya. Bakit? Isang salita lamang ang nagawang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tanong na punong-puno ng pagdurusa. Bakit niyo magagawa yon sa sarili niyong anak? Sa halip na sagot, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila. Bago ito muling bumasag ng mga yabag ng sapatos na nagmumula sa labas ng pasilyo. Ang mabibigat at determinadong hakbang na yon ay hinding-hindi magkakamali. Si Don Emilio,
ang makapangyarihang puno ng pamilya, ay papalapit na sa kanilang silid. Ang bawat tunog ng sapatos sa sahig na gawa sa nara ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Alam ni Wendelia, sa sandaling bumukas ang pintong yon, ang babaeng nangarap ng masayang pamilya ay tuluyan ng mamamatay at ang tanging matitira ay isang bihag sa loob ng isang gintong hawla na punong-puno ng dugo. Sapat na ba ang pag-ibig para mabuhay sa gitna ng mga mamamatay tao? O ang katotohanang nalaman niya ang magsisilbing mitya ng kanyang sariling katapusan? Bumukas ang pinto at kasabay nito ang pagpasok ng isang awtoridad na tila lalong nagpababa sa temperatura ng silid. Hindi kailangan ni Wendelia na tumingin sa itaas upang malaman kung sino ang dumating. Ang bigat ng presensya ni Don Emilio ay sapat na upang pakiramdaman niya na siya ay isang maliit na insekto na nakatakdang tapakan. Ang bawat hakbang ng kanyang biyenan sa makintab na sahig ay parang isang mabigat na martilyo na nagpapatibay sa mga rehas ng kulungang kinasasadlakan niya ngayon. Wala kang pupuntahan, Wendelia. Mula sa araw na ito, ang mansyong ito ang iyong mundo at ang bawat salitang lalabas sa iyong bibig ay dapat dumaan sa akin. Ang mariing dekreto ni Don Emilio habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng abang babae. Walang bakas ng pagluluksa sa mukha ng ama para sa kanyang anak. Tanging ang malamig na kalkulasyon ng isang negosyante ang makikita sa kanyang mga titig. Ipinaliwanag niya sa paraang tila binabasa lamang ang isang kontrata na ang pagkamatay ni Carlo ay iaanunsyo bilang isang kalunos-lunos na aksidente sa kalsada. Ang karangalan ng mga Montenegro ay hindi dapat mabahiran ng kahit anong mantsa, kahit pa ang mantsang iyon ay ang dugo ng sarili nilang kadugo. Lumipas ang mga araw na tila isang malabong panaginip na puno ng pighati. Si Wendelia ay hindi pinahintulutang lumabas ng kanyang silid, maliban kung kailangan siyang ipakita sa mga bisita bilang isang nagluluksa at tapat na byuda. Ang kanyang bawat kilos ay binabantayan ng mga gwardiya na tila mga aninong hindi humihiwalay sa kanya. Ngunit ang mas masakit para sa kanya ay ang pagtrato ng ibang miyembro ng pamilya. Isang umaga, habang pilit niyang nilulunok ang pagkaing inihatid sa kanya, pumasok si Bianca, ang pinsan ni Carlo, na kilala sa kanyang pagiging mapagmataas. Tingnan mo nga naman ang swerte mo, Wendelia. Mula sa pagiging isang hamak na mananahi sa eskinita, ngayon ay reyna ka na ng mansyong ito. Kahit pa kailangan mo munang maging biyuda para makuha ang lahat ng ito. How does it feel to step on your husband's grave just to reach the top? Ang mapanuyang wika ni Bianca habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na alisin ang ilang kagamitan ni Carlos sa silid. Ang bawat salita nito ay tila isang hapdi ng latigo sa kanyang pagkatao, isang panunuri na naglalayong basagin ang natitira pa niyang dignidad. Ang mga katulong ay nagbubulungan din sa kanyang likuran. Ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na pilit na ibinabaon sa kanyang pandinig. Nang muling mapag-isa sa silid, dinala ni Wendelia ang kanyang sarili sa gilid ng kama kung saan madalas matulog si Carlo. Sa gitna ng karangyaan ng silid na ginto at seda, ang tanging hinahanap niya ay ang init ng lalaking kinuha sa kanya. Kinuha niya ang una ni Carlo at niyakap ito ng mahigpit. Isinusubsob ang kanyang mukha sa malambot na tela. Doon, sa ilalim ng bango ng sandalwood at malinis na labada na unti-unti nang naglalaho, doon lamang niya hinahayaang pumatak ang kanyang mga luha. Ang bawat hikbi ay tila isang panalangin na naway magising na siya mula sa bangungot na ito. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng malawak na mansyon. Habang hinihimas ang gilid ng unan, sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Mayroong matigas at manipis na bagay na nakatago sa loob ng punda, malapit sa tahi na tila sadyang binuksan at muling isinara ng nagmamadali.
Sa pagtataka, dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay at hinila ang isang maliit at lumang sobre. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kabog na tila nagbabadya ng isang bagong panganib o marahil ay isang huling mensahe mula sa kabilang buhay. Ang sulat kamay sa labas ng sobre ay malinaw na kay Carlo, isang lihim na itinago sa mismong puso ng kanilang silid-tulugan. Ano ang nilalaman ng liham na ito na tila inihanda ni Carlo bago pa man dumating ang kanyang huling hininga, at kakayanin ba ni Windelia ang bigat ng katotohanang nakasulat sa loob nito? Ang sobreng hawak ni Windelia ay tila isang nagbabagang bakal na nagpapasigid sa kanyang balat, isang bigat na hindi niya alam kung paano papasanin. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot na baka biglang bumukas ang pinto at agawin ito sa kanya ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Mabilis niyang itinago ang sulat sa loob ng kanyang damit. Ramdam ang lamig ng papel sa kanyang dibdib bago muling umayos ng upo sa gilid ng kama. Dahan-dahang gumalaw ang seradura ng pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay unti-unting pumasok sa madilim niyang silid. Pumasok si Yaya Luningning, ang matandang nanilbihan nasa mga Montenegro bago pa man isilang si Carlo. May dala itong tray ng pagkain, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa nilalako, kundi sa pintuan, tinitiyak na walang nakamasid sa kanyang bawat galaw. Inilapag niya ang pagkain sa maliit na mesa at lumapit kay Windelia. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. "Iha, kumain ka muna. Baka magkasakit ka niyan, lalong matutuwa ang mga buitre sa labas." Ang mahinang bulong ni Yaya Luningning. Ang kanyang tinig ay basag, ngunit puno ng malasakit. Ang mga kamay ng matanda, na magaspang dahil sa ilang dekadang pagsisilbi, ay dahan-dahang humawak sa nanginginig na kamay ni Windelia. Ang haplos na yon ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Sa sandaling iyon, ang pader ng katatagan ni Windelia ay bahagyang gumuho. Naramdaman niya ang tunay na pagkalinga na ipinagkakait sa kanya ng mga Montenegro. "Yaya, alam mo ba?" Ang putol na tanong ni Windelia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Tumango si Yaya Luningning at isang butil ng luha ang gumulong sa kulubot nitong pisngi. Ibinahagi ng matanda na bago ang kasal, madalas makita si Carlo na balisa at laging may kausap sa telepono sa madidilim na sulok ng hardin. Binanggit niya ang isang pangalan na paulit-ulit na naririnig mula sa mga labi ng kanyang alaga, Attorney Joaquin Reyes. Ang abogadong ito raw ang tanging pinagkakatiwalaan ni Carlo na labas sa impluwensya ni Don Emilio. Ang pag-uusap ni Windelia at Yaya Luningning ay tila isang ritual ng pagluluksa at pag-asa sa ilalim ng mga bulong ng gabi. Ngunit sa bawat impormasyong nakukuha ni Windelia, lalong nagiging mapanganib ang kanyang katayuan. Sa gitna ng kanilang mahinang pag-uusap, isang banayad na panginginig ang naramdaman ni Windelia mula sa loob ng drawer ng bedside table. Hindi iyon ang kanyang sariling telepono. Ito ay ang lihim na device ni Carlo na nakatago sa ilalim ng mga lumang dokumento. Kinuha ni Windelia ang device, ang liwanag ng screen ay nagbigay ng asul na kislap sa kanyang namumutlang mukha. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag, isang serye ng mga numero na tila isang code sa kanyang paningin. Sa bawat pag-ikot ng signal ng tawag, ang katahimikan ng silid ay lalong naging mabigat, na tila ba ang buong mansyon ay nakikinig at naghihintay sa kanyang gagawin. Sino ang nasa kabilang linya? At ito na ba ang tinig na magbibigay ng katarungan kay Carlo? O isa lamang itong panibagong bitag upang tuluyan siyang patahimikin? Ang hapagkainan ng mga Montenegro ay tila isang entablado ng marangyang pagpapanggap kung saan ang bawat kumikinang na kubyertos ay sumasalamin sa malamig at mapagmarunong na mukha ng pamilya. Sa gitna ng malawak na silid na puno ng mga antigong kagamitan at amoy ng mamahaling alak,
Si Windelia ay nakaupo sa tabi ng bakanteng silya ni Carlo. Pinilit siya ni Doña Elena na bumaba at humarap sa ilang piling panauhin. Suot ang isang itim na bestidang gawa sa sutla na tila ba sumasakal sa kanyang paghinga. Bago pa man magsimula ang hapunan, lumapit sa kanya ang biyenan at isinuot sa kanyang leeg ang isang kwintas na gawa sa mga diamante. Ang bawat bato ay tila kasing lamig ng yelo na dumadampi sa kanyang balat. Magsuot ka nito, Windelia. Ayokong isipin ng mga tao na pinababayaan ka namin. We have to maintain our image, kahit pa ang bigat ng malas na dinala mo sa pamilyang ito. Ang mahinang bulong ni Doña Elena, habang ang kanyang mga kamay ay maingat na inaayos ang buhok ni Windelia sa harap ng maraming tao. Ang bawat haplos nito ay tila isang babala, isang paalala na siya ay pag-aari na ng mga Montenegro at ang kanyang tungkulin ay maging isang magandang dekorasyon sa kanilang huwad na kaligayahan. Sa buong oras ng pagkain, ang mga mata ni Bianca ay hindi humihiwalay kay Windelia. Puno ng pangungutya at lihim na katuwaan. You look so pale, Leah. Baka naman masyadong mabigat ang mga alahas para sa isang katulad mo na sanay lang sa sinulid at karayom. Ang wika ni Bianca na sinundan ng isang matalim at malakas na hagik-hik na tila ba humihiwa sa gitna ng seryosong usapan. Ang bawat tawa nito ay tila isang pagtapak sa sugatang puso ni Windelia, isang paalala na kahit gaano siya kuminang sa ilalim ng mga ilaw, siya ay mananatiling isang hamak na mananahi sa kanilang paningin. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Windelia upang bumalik sa kanyang silid. Dala ang isang bigat sa dibdib na tila hindi na kayang pawiin ng anumang pagtulog. Tumigil siya sa harap ng malaking salamin sa pasilyo at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya na nababalot ng mamahaling hiyas at sutla ay tila isang estranghero. Hindi na niya makita ang Windelia na masayang nananahi sa maliit nilang talyer ni Carlo. Ang tanging nakikita niya ay isang bihag na unti-unti nang nilalamon ng kadiliman ng mansyong ito. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay hindi ito alahas, kundi isang mahigpit na kadenang nagkakandado sa kanyang kalayaan. Habang naglalakad pabalik, isang pamilyar na boses ang naririnig niya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Don Emilio. Huminto ang kanyang mundo nang marinig ang pangalan ni Carlo. Sumilip siya sa maliit na puwang at nakita ang kanyang biyenang lalaki. Nakausap ang isang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang mukha ni Don Emilio ay puno ng awtoridad habang iniabot ang isang makapal na sobre sa opisyal. Siguraduhin mong walang kahit anong bakas na matitira. Ang katotohanan tungkol sa gabi ng kasal ay dapat manatiling nakabaon sa ilalim ng lupa kasama ng anak ko. Ang malamig na utos ni Don Emilio. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tila isang hatol na nagpatindig sa balahibo ni Windelia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa pader. Pilit na pinipigilan ng sarili na gumawa ng anumang tunog na maglalantad sa kanyang kinaroroonan. Ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan ay naroon na sa kanyang harap. Kasing linaw ng sikat ng buwan, ngunit ang tanong ay, may sapat ba siyang lakas upang hukayin ang katotohanan ito nang hindi siya kasamang mababaon? Lady. Sa loob ng malamig na silid na tila isang magarang libingan, tanging ang mahinang liwanag mula sa bintana ang nagsisilbing kasama ni Windelia. Hawak niya ang isang lumang polo ni Carlo, ang paborito nitong suotin kapag sila ay namamasyal sa pampang ng Manila Bay. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa tela at sa bawat singhot niya sa natitirang bango ng kanyang asawa, ang kanyang diwa ay tila tinatangay pabalik sa isang panahong ang mundo ay puno pa ng kulay at pag-asa. Tila bumalik ang kanyang gunita sa maliit at mainit niyang talyer sa isang eskinita sa Manila. Doon sila unang nagkita, sa gitna ng mga bunton ng tela at ingay ng mga lumang makina. Pumasok si Carlo,
hindi bilang isang mayamang tagapagmana, kundi bilang isang lalaking may pinakamatamis na ngiti na nakita ni Wendelia sa kanyang buong buhay. Miss, baka naman pwedeng pakirepair tong polo ko? O baka mas magaling kang magtahi ng nasirang puso? Yung biro ni Carlo noon habang may daladalang isang supot ng mainit na pandesal para sa kanya. Ang bawat salita nito ay tila isang malambot na haplos na unti-unting nagpabukas sa saradong puso ni Wendelia. Naalala niya ang gabi ng kanilang unang anibersaryo bilang magkasintahan. Walang mamahaling restaurant, tanging 2 baso ng palamig at ang amoy ng dagat. Doon, sa ilalim ng biglang pagbuhos ng ulan, ay hinalikan siya ni Carlo sa unang pagkakataon. Ang bawat butil ng ulan na dumadampi sa kanilang mga balat ay tila mga basbas mula sa langit. At ang init ng mga labi ni Carlo ay nagbigay ng katiyakan na siya ay ligtas sa piling nito. Pangako, Lia, ilalayo kita sa hirap. Magtatayo tayo ng sarili nating bahay na puno ng mga sinulid at tela. Pero wala ka nang iisiping problema. Ang bulong ni Carlo sa gitna ng basang gabi. Ang ala-ala ng halik na yon ay tila isang matamis na lason na nagpapasakit sa kanyang dibdib sa kasalukuyan. Nabalik lamang ang diwa ni Wendelia nang marinig niya ang mahinang paggalaw ng mga kurtina sa hangin. Sa gitna ng kanyang pangungulila, napansin niya ang isang maliit na butas sa ilalim ng drawer ng cabinet ni Carlo na tila may nakatagong sikreto. Gamit ang kanyang mga daliri na sanay sa pagkapkap ng mga maliliit na karayom, naramdaman niya ang isang matigas na metal. Hinila niya ito at lumabas ang kalahati ng isang gintong susi na may nakaukit na maliit na titik na C. Ang kabog sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Isang pakiramdam na ang susing ito ang magbubukas sa pintuan ng katotohanang matagal nang itinatago ng mga Montenegro. Dahil sa bugso ng lakas ng loob, dahan-dahang lumabas si Wendelia sa kanyang silid at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Carlo. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagsugal sa kanyang sariling buhay. Narating niya ang pintuan ng opisina at dahan-dahang pinihit ang seradura. Sa loob, ang amoy ng mga lumang libro at tabako ni Don Emilio ay tila sumasakal sa kanya. Nagsimula siyang maghanap, ang kanyang mga kamay ay mabilis na binubuklat ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Pilit na hinahanap ang kapareha ng susing hawak niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang anino ang biglang humarang sa liwanag na nagmumula sa pinto. Ang tunog ng marahas na paghinga at ang amoy ng mamahaling pabango ay nagpahiwatig na hindi na siya nag-iisa. Anong ginagawa mo rito, Wendelia? Naghahanap ka ba ng paraan para magnakaw o sadyang hindi ka lang talaga marunong makinig sa babala? Ang matalim na boses ni Bianca na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Ang anino ni Bianca sa dingding ay tila isang halimaw na handang sumunggab at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patibong na unti-unti nang sumasara sa paligid ng abang byuda. Maitatago ba ni Wendelia ang susing hawak niya? O ito na ang magiging huling gabi ng kanyang paghahanap sa hustisya? Akala mo ba ay maloloko mo ako sa paawa-awa mong mukha, Wendelia? Alam nating dalawa na hindi lang alaala ang hinahanap mo sa silid na ito. Ang boses ni Bianca ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng madilim na opisina. Sa gitna ng takot, mas naramdaman ni Wendelia ang talim ng kalahati ng susing ginto na nakabaon sa kanyang palad. Masakit, ngunit ang hapdi nito ang nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling gising at matapang. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang saya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Nagkakamali ka, Bianca. Ang tanging ninanakaw ko lang dito ay ang pagkakataong madama ang presensya ng asawa ko. Bagay na kahit kailan ay hindi mo maiintindihan. Ang mahinang tugon ni Wendelia, ngunit may kalakip itong kakaibang talim na nagpatigil sa ngisi ni Bianca.
Sa isang mabilis na pagkakataon, habang abala si Bianca sa pag-aayos ng kanyang mamahaling bestida, nagawa ni Wendelia na makalabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ay tila pagtakbo ng isang usa na hinahabol ng mga lobo hanggang sa marating niya ang kaligtasan ng kanyang sariling kwarto. Hindi na maaaring maghintay pa. Alam ni Wendelia na bawat oras na lumilipas ay isang pagkakataon para sa mga Montenegro na burahin ang lahat ng bakas ni Carlo. Tinawag niya si Yaya Luningning, ang tanging tao sa bahay na yon na ang mga mata ay hindi kakikitaan ng panlilinlang. Sa loob ng maliit na kusina sa likod ng mansyon, binuo nila ang isang mapanganib na plano. Kailangan ni Wendelia na makalabas upang hanapin ang box na pagmamay-ari ng susi, isang lihim na vault na binanggit ni Carlo sa kanyang mga huling araw. Isuot mo ito, iha. Ito ang tanging paraan para hindi ka mapansin ng mga gwardiya sa gate. Ang bulong ni Yaya Luningning habang iniaabot ang isang kupas at lumang uniforme ng katulong. Ang bawat himaymay ng telang koton ay tila isang yakap mula sa kanyang nakaraan. Sa pagtanggal ni Wendelia ng kanyang sutlang damit at pagsusuot ng uniformeng ito, tila ba tinatanggal din niya ang balatkayo ng pagiging isang Montenegro. Ang pakiramdam ng magaspang na tela sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang lakas ng isang babaeng galing sa hirap at sanay sa pakikipaglaban sa agos ng buhay. Ang pagtakas ay tila isang sayaw sa gitna ng panganib. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa exit ng mga tauhan, habang ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga bodyguard na nagpapatrolya sa garden ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat pagtama ng takong ng sapatos sa graba ay tila isang paalala na ang isang maling hakbang ay maaring mga hulugan ng kanyang katapusan. Nang marating ang gilid ng mataas na pader, mabilis na lumabas si Wendelia, ramdam ang dampi ng hangin sa labas na hindi amoy ng kasinungalingan at lason. Sa isang madilim na kanto, malayo sa marangyang gate ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ng isang lalaking may matatalim na mata, ngunit may bakas ng lungkot, si Attorney Joaquin Reyes. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay tila isang pangako ng katarungan. Si Carlo. Siya ang nagbilin sa akin na kung may mangyari sa kanya, ikaw ang lalapitan ko. Ang seryosong bungad ni Joaquin. Ang boses nito ay tila isang angkla na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng bagyong kinakaharap ni Wendelia. Ngunit bago pa man makasakay si Wendelia sa sasakyan, isang maliwanag na ilaw mula sa isang flashlight ang tumama sa kanyang mukha mula sa dako ng mansyon. Isang malakas na sigaw ang narinig niya at ang bawat yabag ng tumatakbong mga bodyguard ay tila isang babala na ang kanyang paglaya ay maaaring maputol bago pa man ito tuluyang magsimula. Nahuli na ba siya? O ito na ang huling pagkakataon na mayroon siya upang iligtas ang alaala ni Carlo? Ang mabilis na pag-andar ng sasakyan ni Joaquin ay tila isang marahas na pagpunit sa katahimikan ng gabi. Habang ang mga gulong ay mabilis na kumakapit sa aspalto, iniiwan ang mga liwanag ng flashlight na pilit silang hinahabol. Ramdam ni Wendelia ang bawat pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakasandal siya sa upuan, ang kanyang hininga ay putol-putol at ang kanyang mga kamay ay hindi pa rin tumitigil sa panginginig. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na pagkakakulong, ang simoy ng hangin na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana ay hindi amoy ng lason at panlilinlang, kundi ng laya. Huminga ka ng malalim, Wendelia. Ligtas ka na rito. Kahit pansamantala lang. Ang mahinahon, ngunit seryosong tinig ni Joaquin habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa madilim na kalsada. Ang boses ng abogado ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng naglalakihang alon ng takot sa isipan ni Leah. Pilit na inayos ni Wendelia ang kanyang sarili. Hinahaplos ang magaspang na tela
ng uniforme ng katulong na suot pa rin niya. Isang paalala ng kanyang pinagmulan at ng sakripisyong ginawa ni Yaya Luningning para sa kanya. Tumigil sila sa isang maliit at liblib na opisina, malayo sa karangyaan ng Makati, kung saan nakatira ang mga Montenegro. Sa loob, ang amoy ng mga lumang papel at tinta ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng katotohanan. Inilapag ni Joaquin ang isang makapal na folder sa harap ni Leah at doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent lamp, ay nabuksan ang mga pahina ng lihim na buhay ni Carlo. Ipinakita ni Joaquin ang mga dokumentong sinimulang ipunin ni Carlo, mga transaksyon sa bangko na hindi nagtutugma, mga pirma ni Don Emilio sa mga ilegal na kargamento, at ang katotohanang ang Montenegro Group ay isang malaking harapan lamang para sa malawakang money laundering. Hindi lang basta pamilya ang kinalaban ni Carlo. Leah, kinalaban niya ang isang imperyong itinayo sa dugo at kasinungalingan. Ang paliwanag ni Joaquin, ang kanyang tinig, ay puno ng bigat ng responsibilidad. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado, lalong nararamdaman ni Wendelia ang hapdi ng pagkakaalam na ang lalaking pinakamahal niya ay namatay dahil pinili nitong gawin ang tama. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pilit na pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, dumadaloy sa kanyang mga pisngi na tila mga batis ng pait at pangungulila. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang malambot at malinis na panyo ang dahan-dahang iniabot ni Joaquin sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit sa pag-abot ng panyo, isang sandali ng tahimik na koneksyon na nagbigay ng init sa nanlalamig na pakiramdam ni Leah. Hindi ka mag-isa sa labang ito. Utang ko kay Carlo ang aking buhay at gagawin ko ang lahat para makuha mo ang katarungang nararapat sa inyo. Iyang mahinang bulong ni Joaquin habang ang kanyang paningin ay puno ng malasakit at katatagan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leah na sa kabila ng lahat ng dumi ng mundo, mayroon pa ring mga taong marunong tumayo para sa katotohanan. Ngunit ang panandaliang katahimikang iyon ay mabilis na nabura ng tumunog ang telepono ni Joaquin. Ang mukha ng abogado ay biglang nagbago. Ang kanyang mga panga ay nagtagpo sa tindi ng tensyon. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, si Don Emilio ay nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang baso ng alak habang tinitingnan ang monitor ng mga security camera na nagpapakita ng bakanting silid ni Wendelia. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit, isang apoy na handang sunugin ang lahat ng haharang sa kanyang landas. Hanapin niyo siya, at kapag nahanap niyo ang abogadong iyon, siguraduhin ninyong hindi na sila makakapagsalita kailanman. Ang malamig at nakamamatay na utos ni Don Emilio sa kanyang mga tauhan. Ang bawat salita ay tila isang sumpa na lumilipad sa hangin, patungo sa direksyon kung nasaan ang katarungan. Nalaman na ni Don Emilio ang pagkawala ni Leah, at sa pagkakataong ito, ang pangangaso ay hindi na lamang para sa isang lihim, kundi para sa mismong buhay ng babaeng naglakas loob na bumangga sa kanyang kapangyarihan. Isang malaking pagkakamali ang isipin mong makakatakas ka sa pamilyang ito, Wendelia. Ang bawat sulok ng bayang ito ay may mga mata at tainga na naglilingkod sa pangalang Montenegro. Ang tinig ni Doña Elena ay tila isang malamig na hanging amoy lupa na sumalubong kay Wendelia sa pintuan pa lamang ng mansyon. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipagtagpo kay Joaquin, napilitan siyang bumalik, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa isang mensaheng natanggap niya na nagpapakita ng larawan ni Yaya Luningning na nakaupo sa isang madilim na silid na papalibutan ng mga bodyguard ni Don Emilio. Ang bawat hakbang ni Wendelia papasok sa engrandeng sala ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang bigat ng kanyang konsensya at ang takot para sa matandang nag-aruga sa kanya ay tila nagpapabagal sa kanyang bawat galaw. Dinala siya ni Doña Elena sa silid-aklatan, isang lugar na puno ng mga lumang libro at amoy ng mamahaling alak, kung saan ang katahimikan ay sadyang nakakabingi.
Walang sigaw, walang sampal, ngunit ang paraan ng pagtingin ng matanda sa kanya ay mas masakit pa sa anumang pisikal na hagupit. "You were just a seamstress, Leah. Isang hamak na babaeng kinuha namin mula sa putikan. Binigyan ka namin ng marangal na pangalan at ito ang igaganti mo? Ang makipagsabuatan sa isang abogadong gustong pabagsakin kami." Ang bawat salita ni Elena ay puno ng gaslighting, pilit na ipinaparamdam kay Wendelia na siya ang may utang na loob sa lahat ng pagdurusa niya ngayon. Ngunit ang mas matinding pasabog ay dumating nang ang usapan ay mapunta kay Carlo. Sa gitna ng matatalim na salita, isang katotohanan ang kumawala mula sa mga labi ng biyenan na nagpatigil sa pagtibok ng mundo ni Wendelia. Inamin ni Elena na alam niya ang balak ni Don Emilio sa gabing iyon. Nakita niya ang kanyang asawa na naghahanda ng sandata. Narinig niya ang utos na patahimikin ang sarili nilang anak, ngunit pinili niyang tumalikod. "Pinili ko ang pamilya, Wendelia. Pinili ko ang pangalang Montenegro kaysa sa isang anak na traidor sa sarili niyang dugo. Mas pipiliin kong makitang nakahimlay ang anak ko kaysa makita siyang nakikipagtulungan sa mga kaaway upang sirain ang imperyong ito." Ang pag-amin na yon ay tila isang malupit na kamay na sumakal sa puso ni Wendelia. Ang pandidiri at puot ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Paano nagagawang sikmuraan ng isang ina na hayaang mamatay ang kanyang sariling laman at dugo para lamang sa isang pangalang puno naman ng dumi at dugo? Ang bawat butil ng paggalang na mayroon siya para sa matanda ay tuluyan ng naglaho na isantabi ng isang matinding galit na nag-aapoy sa kanyang mga mata. Upang ipakita ang kanyang ganap na kapangyarihan at ang pagtatapos ng anumang ugnayan sa nakaraan, kinuha ni Doña Elena ang isang porselanang tasa mula sa mesa, ang tasa na paboritong gamitin ni Carlo tuwing umaga. Sa isang mabilis na pagbitaw, ang mamahaling porselana ay humampas sa matigas na sahig. Nagkadurog-durog ang mga piraso nito na parang mga kristal ng isang pangarap na hinding-hindi na muling mabubuo. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang simbolo ng katapusan ng lahat ng awa ni Wendelia. "Ngayon, pumili ka." Ang malamig na hamon ni Doña Elena habang nakatingin sa mga basag na piraso sa sahig. "Mananahimik ka at susunod sa lahat ng sasabihin ko, o makikita mo ang matandang si Luningning na nakahimlay sa tabi ng puntod ng asawa mo. One word to Joaquin and that old woman will pay the price for your arrogance." Ang bawat hininga ni Wendelia ay tila punong-puno ng bubog. Nakatitig siya sa mga piraso ng porselana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang katarungan ay tila napakalayo at ang kalayaang akala niya ay hawak na niya ay muling ipinagkait ng isang ina na kayang pumatay ng sariling anak para sa dangal. Luluhod ba siya sa harap ng malupit na reyna upang iligtas ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya? O hahayaan niyang dumanak ang panibagong dugo para sa katotohanan? Naging isang anino si Wendelia sa loob ng mansyong tila unti-unti na siyang nilalamon ng buo. Upang matiyak ang kaligtasan ni Yaya Luningning, tinanggap niya ang papel ng isang sunod-sunurang manika sa ilalim ng mga kamay ni Doña Elena. Ang bawat utos, kahit gaano pa ito kawalang katarungan, ay tinatambal niya ng isang tahimik na pagtango. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng alab at determinasyon, ay sadyang pinatabang niya upang isipin ng mga Montenegro na tuluyan na nilang napatay ang kanyang espiritu. Ito ang kanyang sakripisyo, ang ilibing ang sariling dangal upang hindi na muling dumanak ang dugo ng mga taong mahalaga sa kanya. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya, lalo na sa tuwing haharapin niya ang pangungutya ni Bianca. Isang hapon, habang si Wendelia ay nakaluhod sa sahig at pilit na nililinis ang mga mantsa sa mamahaling alpombra, sadyang itinapon ni Bianca ang kanyang tinitimplang kape
Sa harap mismo ni Leah, ang mainit na likido ay kumalat sa maputing tela, tila isang madilim na sugat na bumabatik sa kalinisan nito. Ang tawa ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong sala, isang tunog na puno ng panunuya at kasiyahan sa pagkakita sa pagbagsak ng babaeng dati ay itinuring na prinsesa ng mansyon. Oh, pasensya na, Leah. Akala ko kasi ay bahagi ka na ng alpombra sa sobrang tahimik mo. Linisin mo yan ng maigi dahil baka isipin ni Tita Elena na wala kang silbi rito kundi ang magluksa lang ng magluksa. Ang mapang-aping wika ni Bianca habang pinapanood ang bawat galaw ni Windelia. Pinili ni Leah ang manahimik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng balde ng tubig, ngunit ang kanyang puso ay nagpapatibay ng isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang salita. Ang bawat pagpisil niya sa basahang-basa ay tila pagpiga sa kanyang sariling puot. Pilit na itinatago ang apoy na nagbabaga sa ilalim ng kanyang mapagkumbabang anyo. Nang sumapit ang gabi at ang buong mansyon ay nabalot na ng katahimikan, dinala ni Windelia ang kanyang sarili sa maliit na altar sa sulok ng kanyang silid. Doon, sa harap ng krus at ng isang maliit na kandila, ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang dusa. Hindi na siya humihingi ng himala. Humihingi na lamang siya ng lakas na makatayo sa susunod pang araw. Ang liwanag ng kandila ay sumasalamin sa kanyang mga mata, nagbibigay ng isang banal na anyo sa kanyang pagdurusa. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan siyang nagsimulang umawit ng isang hele, isang mahina at malungkot. Naawitin na dati ay kinakanta sa kanya ng kanyang ina at huling inawit ni Carlos sa kanya noong sila ay nangangarap pa lamang. Ang kanyang tinig ay tila isang manipis na sinulid na nagdurugtong sa kanyang kasalukuyang pait at sa kanyang nakaraang ligaya. Kinakanta niya ito para sa kanyang sarili, isang paraan ng pagyakap sa sariling kaluluwa upang hindi ito tuluyang maglaho sa lamig ng mansyon. Ang bawat nota ay puno ng pagmamahal at pangungulila, isang himig na nagsisilbing gamot sa kanyang mga sugat. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling napagtanto niya na kahit anong gawin nila, hindi nila kayang nakawin ang awit sa kanyang puso at ang alaala ng pag-ibig na nagpapatibay sa kanya dahil sa kaba na baka may makarinig sa kanya. Tumigil si Windelia sa pag-awit at napagpasyahang ayusin ang ilalim ng kanyang higaan. Habang inaabot ang isang nahulog na rosaryo, ang kanyang kamay ay tumama sa isang matigas na bagay na nakadikit sa ilalim ng kama ni Doña Elena sa kabilang panig ng dingding, isang maliit na recorder na tila sadyang itinago doon. Ang kanyang puso ay marahas na kumabog sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay tila isang babala. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kinuha niya ang device, ang malamig na plastic nito ay nagpahiwatig ng mga lihim na hindi dapat marinig ng sinuman. Ano ang mga boses na nakatago sa loob ng recorder na ito at sapat ba ang mga ebidensyang nakapaloob dito upang tuluyang mabura ang bawat tahi ng kasinungalingang bumabalot sa pamilya Montenegro? Sa loob ng madilim na sulok ng kanyang silid, tanging ang mabilis na paghinga ni Windelia ang gumigising sa nakabibinging katahimikan. Hawak niya ang maliit na recorder. Ang malamig na plastic nito ay tila naging kasing bigat ng isang piraso ng lapida. Naramdaman niya ang gaspang ng maliit na button sa ilalim ng kanyang nanginginig na hinlalaki. Sa isang mariing diin, ang maliit na pulang ilaw sa device ay nagningning at mula sa maliit na speaker ay lumabas ang isang tinig na tila nagmula sa kabilang buhay. Ang boses ni Carlo, "Dad, please. Hindi ko na kayang sikmuraan ang lahat ng ito. Maling-mali ang ginagawa niyo sa kumpanya. Ang perang ito ay galing sa paghihirap ng ibang tao, sa mga ilegal na transaksyon na sumisira ng buhay." Ang boses ni Carlo ay puno ng pagsusumamo at determinasyon, isang tinig na pilit na naninindigan para sa katotohanan sa kabila ng takot. Sa bawat salita ng kanyang asawa,
Naramdaman ni Windelia ang pagkirot ng kanyang puso. Tila ba muling binubuksan ang bawat sugat na dulot ng kanyang pagkawala. Pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan sa recording, umalingaw ang malamig at walang emosyong boses ni Don Emilio. Ang katapatan sa pamilya, ang pinakamahalagang batas sa bahay na ito, Carlo. Huwag mong subukang maging bayani sa isang mundong hindi marunong magpatawad. Pinili mo ang babaeng yan, ang mananahi na yan, kaysa sa iyong sariling pangalan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga patak ng asido na nagpapahapdi sa kaluluwa ni Windelia. Ang diskriminasyon at puot na naramdaman niya noon ay naroroon sa boses na yon. Mas malinaw at mas nakamamatay kaysa sa kahit anong sampal. Ang recording ay nagpatuloy sa tunog ng marahas na paggalaw ng mga gamit, tila may naganap na matinding pagtatalo at pisikal na komosyon. Narinig ni Windelia ang huling panawagan ni Carlo, ang pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Lia. Bago ang lahat ay mauwi sa isang nakapangingilabot na katahimikan. Pagkatapos ay narinig ang tinig ni Inspector Valdez, ang pulis na madalas makita sa mansyon. Don Emilio, ayos na ang lahat. Malinis na ang paligid. Ang kotse ay natagpuan na sa bangin gaya ng napag-usapan. Ang kumpirmasyon ng pagpatay ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa lahat ng natitirang pag-asa ni Windelia. Ang katotohanan ay naroon na. Hawak-hawak niya, malamig at malupit. Ang bawat pintig ng puso ni Windelia ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha ng galit. Ang puot na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking pinakamamahal niya na tinraidor ng sariling ama. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang bawat pader ng mansyong ito. Ngunit ang kanyang katawan ay tila nanigas sa tindi ng shock. Sa gitna ng kanyang matinding emosyon, dahan-dahang umikot ang seradura ng kanyang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng metal ay tila isang babala na huli na ang lahat. Mabilis na itinago ni Windelia ang recorder sa ilalim ng kanyang unan. Pilit na inaayos ang kanyang ekspresyon kahit pa ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa takot. Ang pinto ay bumukas ng malawak at ang anino ng isang matangkad na lalaki ay gumuhit sa sahig ng kanyang silid. Pumasok si Don Emilio. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kadiliman ng gabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kaunting liwanag na nagmumula sa pasilyo. Tinitigan niya si Windelia ng matagal. Isang titig na tila naghahanap ng anumang senyales ng pagtatraidor o pagkakatuklas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mahigpit na lubid na unti-unti nang napuputol. Bakit gising ka pa, Windelia? At bakit tila nakakita ka ng isang multo sa sarili mong silid? Ang malamig na tanong ni Don Emilio habang ang kanyang mga hakbang ay papalapit sa kama kung nasaan ang unan na nagtatago ng pinakamalaking sikreto ng mga Montenegro. Ang bawat yabag ni Don Emilio sa sahig na gawa sa Nara ay tila isang mabigat na banta na nagpapayanig sa katinuan ni Windelia. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kwerdas ng gitara na malapit nang maputol sa tindi ng tensyon. Ramdam niya ang kapal ng recorder sa ilalim ng kanyang unan, isang munting bagay na may sapat na lakas upang gumuho ang buong imperyong kinatitayuan ng lalaking nasa harap niya ngayon. Hindi ako makatulog, Papa. Marahil ay dahil sa bigat ng mga sikretong pilit na ibinabaon sa loob ng bahay na ito. Ang tugon ni Windelia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig at matalim. Isang tunog na hindi pa kailanman narinig ni Don Emilio mula sa abang mananahi. Tumingala siya at sinalubong ang malupit na titig ng matanda. Wala nang bakas ng luha o takot sa kanyang mga mata, kundi isang nagbabagang apoy na sadyang pinatigas ng pighati. Bahagyang natigilan si Don Emilio
Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka. Ang babaeng dati ay yumuyuko. Sa bawat salita niya ay nakatayo na ngayon nang may dignidad na tila hindi kayang buwagin ng anumang banta. Mag-ingat ka sa iyong pananalita, Windelia. Baka makalimutan mong ang kaisa-isang taong nagpoprotekta sa iyo sa labas ay nasa ilalim pa rin ng aking kapangyarihan. Ang babala ni Don Emilio habang ang kanyang kamay ay humahawak sa poste ng kama malapit sa kinaroroonan ng recorder. Ngunit bago pa man niya maisipan na suriin ang higaan, mabilis na tumayo si Windelia at hinarap siya ng harapan, isang hakbang na naging dahilan upang mapaatras ang matanda. Nang makaalis si Don Emilio, naiwan si Windelia sa gitna ng katahimikan. Dala ang isang bagong uri ng lakas. Hindi na siya ang Windelia na tanging pagtatahi ng pangarap ang alam. Siya na ngayon ang Windelia na handang mag-alis ng bawat maling tahi sa buhay ng mga Montenegro. Lumapit siya sa harap ng malaking salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang mahaba niyang buhok na palaging hinahaplos ni Carlo noong buhay pa ito ay tila naging simbolo ng kanyang kahinaan at ng bigat ng kanyang nakaraan. Kinuha niya ang matalim na gunting mula sa basket ng pananahi. Ang bawat pagbukas at pagsara ng talim ng gunting ay parang isang pangako ng kalayaan. Sa isang marahas, ngunit tiyak na pagkilos, sinimulan niyang gupitin ang kanyang buhok. Ang bawat hibla na nahulog sa sahig ay parang mga piraso ng kanyang lumang pagkatao na kailangang iwanan. Ang tunog ng gunting na pumaputol ay tila isang ritual ng pagbabago, isang sakripisyo para sa katarungan. Nang matapos siya, ang babaeng nasa salamin ay may maikli at matapang na anyo, isang mandirigma na handang sumabak sa huling laban. Kinaumagahan, ang buong mansyon ay nabalot ng kakaibang ingay ng paghahanda. Pumasok si Doña Elena sa silid ni Windelia upang ihatid ang isang mahalagang anunsyo. Ngunit napatigil siya sa pintuan nang makita ang pagbabago sa hitsura ng kanyang mena. Ang takot ay sandaling gumuhit sa mukha ng matandang reyna bago ito mabilis na pinalitan ng kanyang nakasanayang pagpapanggap. Mukhang handa ka na, Windelia. Isang linggo mula ngayon, gaganapin ang malaking gala night para sa anibersaryo ng Montenegro Group. Inaasahan ni Don Emilio na ikaw ang magiging sentro ng atensyon bilang biyuda ni Carlo. Huwag mo kaming ipapahiya. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Windelia habang hinahaplos ang kanyang maikling buhok. Ang gala night na sinasabi ni Elena ay hindi magiging pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Ito ang magiging gabi ng kanilang paghuhukom. Huwag kayong mag-alala, Mami. Sisiguraduhin kong sa gabing iyon, ang lahat ng mata ng mundo ay nakatuon sa atin at ang lahat ng katotohanan ay lilitaw na tila sikat ng araw sa gitna ng kadiliman. Ang bawat salita ni Windelia ay tila isang sumpa na lumilipad sa hangin, patungo sa isang kaganapang hinding-hindi makakalimutan ng pamilya Montenegro. Ang anunsyo ng gala night ang nagsilbing mitya ng isang apoy na wala nang makakapigil pa. Hindi sapat ang mga ebidensya kung wala tayong pagkakataong ipakita ito sa buong mundo, Lia. Kailangan nating gawin ito sa paraang wala na silang kawala, kahit gaano pa karami ang pera at kapangyarihan nila. Ang bulong ni Attorney Joaquin ay tila isang malamig na agos ng tubig na nagpapakalma sa nag-aapoy na dibdib ni Windelia. Sa loob ng madilim at abandonadong greenhouse sa likod ng mansyon, kung saan ang amoy ng basang lupa at malalantang bulaklak ay sadyang nakababagot, naganap ang kanilang lihim na pagkikita. Sa tulong ni Yaya Luningning na nagsilbing tagamasid sa labas, nagawa ni Joaquin na makapasok sa ilalim ng pagkukunwaring may kailangang lagdaang mga huling dokumento, ang byuda, para sa ari-arian ni Carlo. Nakatayo si Windelia sa gitna ng mga anino. Ang kanyang maikling buhok ay tila nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang taong wala nang kinatatakutan. Inabot niya kay Joaquin ang recorder, ang maliit na device
na naglalaman ng huling tinig ng kanyang asawa. Nandito ang lahat, Joaquin. Ang pag-amin ni Papa, ang sabwatan nila ni Valdez, at ang huling hininga ni Carlo. Sa gala night, gagamitin natin ang sarili nilang kislap para ilantad ang kanilang kadiliman. Ang matapang na pahayag ni Leah. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng bahagyang liwanag ng buwan. Isang kislap na puno ng determinasyon at pait. Inilatag ni Joaquin ang plano. Gagamitin nila ang malaking projector sa ballroom na nakalaan para sa tribute kay Carlo upang ipalabas ang katotohanan. Habang abala ang lahat sa panunood ng mga huwad na larawan ng kaligayahan, ang boses ng katarungan ang aalingaw-ngaw sa buong silid. Sisiguraduhin kong bago pa man matapos ang gabi, ang National Bureau ay nasa pintuan na ng mansyong ito. Wala silang magagawa, kundi ang panoorin ang sarili nilang pagbagsak. Ang pangako ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng katatagan. Isang sandigan na matagal nang hinahanap ni Leah sa gitna ng kanyang pag-iisa. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, humawak si Wendelia sa braso ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Si Yaya luningning. Kailangan nating masigurado na ligtas siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari pa sa kanya. Dahan-dahang ipinatong ni Joaquin ang kanyang malapad na palad sa balikat ni Leah, isang mainit at tapat na kilos na nagpadama sa babae na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Pangako, Leah, sa gabi ng gala, may sasakyan ng naghihintay sa kanya sa likod ng bakod. Proprotektahan natin ang lahat ng mahalaga sa iyo. Ang mahinang bulong ni Joaquin. Sa sandaling iyon, ang bigat ng mundong pasan ni Leah ay tila gumaan. Isang golden moment ng pagtitiwala at suporta na nagbigay sa kanya ng lakas na humarap sa huling bagyo. Nabalik ang katahimikan ng maghiwalay ang dalawa. Mabilis na bumalik si Wendelia sa kanyang silid. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga habang dumadaan sa mga pasilyong bantay sarado. Ngunit sa kabilang dako ng mansyon, sa loob mismo ng silid ni Wendelia na akala niya ay ligtas, isang panibagong panganib ang nagsimulang kumilos. Pumasok si Bianca sa kwarto ni Leah habang wala ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa bawat sulok. Sa kanyang matagal na hinala, na may itinatago ang mananahi, sinimulan niyang halughugin ang mga basket ng sinulid at tela. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga itim na sutla, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay. Hinila niya ito at lumitaw ang kalahati ng gintong susi na may nakaukit na titik na C, ang susing nahanap ni Leah sa unan ni Carlo. Isang mapanganib at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca habang pinagmamasdan ng susi sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone. Akala mo ba ay matalino ka na, Wendelia? Ngayong hawak ko na ang susi sa iyong lihim, sisiguraduhin kong bago pa man sumapit ang gala, ikaw na ang unang mababaon sa limot. Ang mahinang bulong ni Bianca na tila isang huni ng ahas. Nahuli na ba ang lahat para sa plano ni Wendelia at Joaquin? Ngayong ang ebidensyang mag-uugnay sa kanila sa katarungan ay nasa kamay na ng kanilang kaaway. Ang bawat tusok ng karayom sa itim na sutla ay tila pagtatahi ng sarili niyang tadhana. Sa loob ng kanyang silid, si Wendelia ay abala sa pagbuo ng kanyang isusuot para sa gabi ng gala, isang terno na hindi lamang gawa sa tela at sinulid, kundi sa puot at determinasyong nakatago sa kanyang puso. Ang bawat hagod niya sa tela ay puno ng katumpakan, isang sining na natutunan niya sa gitna ng kahirapan, ngunit ngayon ay gagamitin niya bilang kanyang baluti sa gitna ng marangyang digmaan. Ang itim na kulay nito ay hindi na simbolo ng pagluluksa, kundi ng isang gabi na nakatakdang lumunok sa liwanag ng mga Montenegro. Sa gitna ng kanyang paggawa, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Elena. Ang matanda ay tila isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang nasasakupan, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago
sa likod ng makapal na makeup. Inilapag niya ang isang sobre sa ibabaw ng mesa ni Wendelia. Isang tseke na may malaking halaga at isang tiket ng eroplano patungo sa ibang bansa. Ito ang iyong pagkakataon, Wendelia. Umalis ka na bago pa sumapit ang bukas. Sa perang ito, maaari kang magsimulang muli sa lugar na walang nakakakilala sa iyo. Gawin mo ito para sa iyong katahimikan at para na rin sa katahimikan ng pamilyang ito. Ang malambot ngunit mapanlinlang na alok ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang hele na naglalayong patulugin ang katarungan. Itinigil ni Wendelia ang kanyang pananahi at dahan-dahang tumingin sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga karayom na kanyang hawak. Ang katahimikang inaalok niyo, Mommy, ay isang libingan para sa katotohanan. Hindi sapat ang anumang halaga ng pera upang hugasan ang mantsa ng dugo sa mga kamay ni Papa. Ang tiket na ito ay para sa isang takas. Ngunit ako ay isang asawang naghahanap ng hustisya. Ang matapang na sagot ni Wendelia. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal sa dignidad ng matanda. Isang deklarasyon na hindi na siya ang mananahi na maaaring bayaran at paikutin sa mga daliri ng mga makapangyarihan. Nang makaalis si Elena na puno ng galit, lumapit si Wendelia sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang wedding ring. Ang gintong bilog na dati ay simbolo ng kanyang walang hanggang pag-ibig kay Carlo. Naramdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang balat. Isang hapdi na nagpapaalala sa lahat ng mga pangakong napako sa gitna ng karahasan. Ito ang kanyang golden moment. Isang tahimik na pagpapaalam sa babaeng nangarap ng simpleng buhay. Sa isang marang pagkilos, hinubad niya ang singsing at inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay tila ang huling tuldok sa isang kabanata ng kanyang buhay. Hindi na siya ang asawang nagluluksa. Siya na ang patunay ng kasalanan ng mga Montenegro. Ngunit habang abala si Wendelia sa kanyang huling paghahanda sa dressing room, muling pumasok si Bianca sa silid ni Lia nang walang pasabi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit at puot. Alam niyang may itinatago si Wendelia na higit pa sa gintong susi. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga scrap na tela, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang kakaibang bagay. Hinila niya ito at lumitaw ang maliit na recorder, ang nag-iisang ebidensya na naglalaman ng huling tinig ni Carlo at ng pag-amin ni Don Emilio. Isang mapanuyong tawa ang gumuhit sa mga labi ni Bianca habang pinagmamasdan ang device. Akala mo ba ay ikaw ang huling tatawa, Wendelia? Sa gabing ito, ang iyong battle armor ay magiging iyong sariling sapot ng kamatayan. Ang bulong ni Bianca bago mabilis na lumabas ng silid, bit-bit ang recorder na tila isang tropeyo ng kanyang pagkapanalo. Ang bawat segundo ay unti-unti nang nauubos habang papalapit ang galanite. Hindi alam ni Wendelia na ang kanyang pinakamahalagang sandata ay wala na sa kanyang mga kamay. Paano niya haharapin ang katarungan kung ang boses na dapat magpapalaya sa kanya ay nasa kamay na ng kanyang pinakamasidhing kaaway? Ang marangyang ballroom ng pamilya Montenegro ay tila isang dagat ng nagniningning na mga diamante at mapanlinlang na ngiti sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na kristal. Ang bawat sulok ng malawak na silid ay napapalamutian ng mga puting liryo. Ang kanilang halimuyak ay tila nanunuot sa bawat hininga ng mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ngunit sa likod ng kislap ng mga mamahaling hiyas at tunog ng banayad na musika mula sa orkestra, mayroong isang mabigat na tensyon na tila isang dambuhalang bagyo na naghihintay lamang na kumawala. Sa gitna ng entablado, tumayo si Don Emilio. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad at kasinungalingan. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa anibersaryo ng ating kumpanya. Ito ay isang pagkilala sa pundasyon ng ating pamilya, ang katapatan at ang dangal na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno.
ang simula ng kanyang talumpati, habang ang bawat salita ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa ballroom. Binanggit niya ang pangalan ni Carlo na may kasamang huwad na lungkot. Pilit na ipinapakita sa madla ang isang larawan ng amang nagluluksa, habang ang kanyang mga kamay na nasa likuran ay mahigpit na nakakuyom. Ngunit ang bulong ng karamihan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Isang figura ang lumitaw na tila isang anghel ng kamatayan sa gitna ng isang makulay na pagtitipon. Pumasok si Windelia, nakasuot ng itim na terno na siya mismo ang nagtahi. Isang obra maestrang gawa sa sutla na tila ba humihigop sa lahat ng liwanag sa loob ng silid. Ang kanyang maikling buhok at ang kanyang matapang na ayos ay nagbigay sa kanya ng isang anyong hindi pa kailanman nakita ng sinuman. Ang bawat hakbang niya sa mahabang red carpet ay tila isang tunog ng hatol. Bawat yabag ay puno ng bigat ng katarungan. Ito ang kanyang battle armor. Ang bawat tahi ng kanyang terno ay nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit at bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng mansyong yun. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Doña Elena, nakita ni Windelia ang takot na gumuhit sa mukha ng matanda. Isang takot na pilit nitong itinatago sa likod ng isang pilit ng ngiti. Samantala, sa isang sulok, si Bianca ay nakatayo nang may kasamang mapanuyong tingin, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag kung saan nakatago ang ninakaw na recorder. Akala ni Bianca ay siya ang may hawak ng alas. Hindi niya alam na ang katarungan ay hindi lamang nakasalalay sa isang piraso ng kagamitan. Habang papalapit si Windelia sa entablado, ang bawat panauhin ay tila naging estatwa sa pagkamangha at kaba. Ang kislap ng mga ilaw ay tila naging mas matindi, na tila ba inihahanda ang lahat para sa isang malaking revelasyon. Tumayo si Windelia sa tapat ni Don Emilio. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight, isang imahe ng katatagan sa gitna ng mga lobo. Napakaganda mo sa gabing ito, Windelia. Ang itim ay sadyang bagay sa isang byuda na marunong tumanggap ng kapalaran. Ang mahinang bulong ni Don Emilio habang inaalok ang kanyang kamay sa mena. Ngunit sa halip na tanggapin ito, tiningnan lamang siya ni Windelia ng diretso sa mga mata, isang titig na tila naglalantad sa lahat ng dumi ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng tensyon, sa sandaling magsisimula na ang tribute video para kay Carlo, ang buong ballroom ay biglang nabalot ng isang ganap na kadiliman. Ang bawat liwanag mula sa mga chandelier ay naglaho, at ang tanging natira ay ang mabigat na paghinga ng mga tao sa gitna ng kawalan. Ang katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katinoan ng lahat. Ano ang mangyayari sa gitna ng kadilimang ito? At ito na ba ang hudyat ng pagbagsak ng Imperyong Montenegro? O simula lamang ng isang mas madugong paghihiganti? Sa isang kurap ng mata, ang nakasisilaw na liwanag ng mga chandelier ay naglaho, pinalitan ng isang makapal at nakabibinging kadiliman. Ang kaninang maingay na ballroom ay nabalot ng isang matinding katahimikan, kung saan tanging ang mabilis na paghinga ng mga panauhin at ang kalansing ng mga mamahaling baso ang maririnig. Sa gitna ng dilim, si Windelia ay nanatiling nakatayo. Nang matuwid sa ibabaw ng entablado, ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaayusan. Ang tibok ng isang taong alam na ang oras ng paghuhukom ay dumating na. Biglang nagliwanag ang dambuhalang projector screen sa likuran ni Don Emilio. Ngunit sa halip na ang nakasanayang promotional video o ang inihandang tribute para kay Carlo, isang itim na screen ang lumitaw, at mula sa mga dambuhalang speaker ay umalingaw-ngaw ang isang tinig na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Ito ang boses ni Carlo, malinaw at puno ng pait, na nagpabagsak sa katinoan ng lahat ng naroroon. Dad, please. Hindi ko na kayang sikmuraan ang lahat ng ito. Maling-mali ang ginagawa niyo sa kumpanya. Ang bawat salita ng yumaong anak ay tila isang hampas ng latigo sa mukha ni Don Emilio. Naramdaman ni Don Emilio ang pagdaloy ng malamig na pawis
sa kanyang noo habang ang kanyang sariling boses ay sumunod na umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang pag-amin na sadyang nakakakilabot sa tindi ng kawalan ng awa. Ang katapatan sa pamilya, ang pinakamahalagang batas sa bahay na ito, Carlo. Ang kotse ay natagpuan na sa bangin gaya ng napag-usapan. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng gala night ay naglaho, pinalitan ng isang matinding kahihiyan na hindi kayang burahin ng anumang yaman. Ang mga panauhin ay tila naging mga estatwa sa gulat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at sindak habang nakatingin sa lalaking itinuring nilang haligi ng lipunan. Sa gitna ng kaguluhang ito, muling bumukas ang mga ilaw, ngunit hindi na ang madilaw na liwanag ng mga chandelier. Ang ballroom ay nabalot ng mga kumikislap na pula at asul na liwanag na nagmumula sa labas ng mga dambuhalang bintana. Pumasok si Attorney Joaquin Reyes kasama ang isang grupo ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig na marmol ay tila isang hatol ng kamatayan para sa Imperyong Montenegro. Ang bawat hakbang nila ay puno ng awtoridad, tinatahak ang daan patungo sa entablado kung saan nakatayo ang isang haring nawalan na ng korona. Ito ang golden moment ni Wendilia. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Don Emilio, tinitingnan ito ng diretso sa mga mata habang ang mga bakal na posas ay dahan-dahang ikinakabit sa mga kamay ng matanda. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na kapayapaan at katarungan. Ang bawat maling tahi sa buhay na ito, Papa, ay kailangan ding lagutin. Ang mahinang bulong ni Lia na tanging sila lamang dalawa ang nakakarinig. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang awit ng tagumpay para kay Carlo, isang patunay na ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakabaon. Habang hinihila ng mga awtoridad, si Don Emilio palabas ng ballroom sa gitna ng mga flash ng kamera. Isang marahas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Si Doña Elena, na kanina ay nakaupo ng may dignidad, ay biglang tumayo at itinuro ang nanginginig na daliri kay Wendilia. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding puot at desperasyon. Kasinungalingan ang lahat ng ito. Si Wendilia ang utak nito. Siya ang pumatay kay Carlo para makuha ang lahat ng aming yaman. Siya ang nagmaniobra ng lahat. Ang sigaw ni Elena na tila isang huling hiyaw ng isang naghihingalong halimaw. Ang bawat salita nito ay tila isang nakalalasong pana na naglalayong itumba ang babaeng nagpabagsak sa kanila. Muli bang magagawang baluktutin ng mga Montenegro ang katotohanan? O ito na ang huling paghihingalo ng isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay? Ang bawat sigaw ni Doña Elena ay tila isang desperadong pagkapit sa isang gumuguhong gusali. Sa gitna ng ballroom, ang kanyang boses na dati ay puno ng awtoridad ay naging isang matinis at basag na hiyaw na puno ng pait. Dinuduro niya si Wendilia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng puot. Pilit na ibinabalato ang lahat ng kasalanan sa babaeng itinuring nilang hamak na mananahi. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tinig ay tila isang nagkakagulong dagat na hindi malaman kung kanino papanig. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena ay tila isang balaraw na tumatalbog lamang sa matibay na baluti ni Wendilia. Nanatiling tahimik si Lia, ang kanyang mukha ay payapa, tila isang lawa sa madaling araw. Lumapit si Attorney Joaquin sa gitna ng entablado. Bit-bit ang isang asul na folder na naglalaman ng huling piraso ng katotohanan. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Doña Elena. Hindi lamang ang recording na yon ang hawak namin. Mayroon kaming sinumpaang salaysay mula kay Yaya Luningning at ang mga dokumentong nagpapatunay na alam mo ang bawat transaksyon at mas pinili mong manahimik para sa iyong luho. Ang mariing pahayag ni Joaquin. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga babaeng opisyal kay Doña Elena. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat sa kanyang mga braso
ay tila ang huling tuldok sa kanyang paghahari. Ang mga hiya sa kanyang leeg ay nagniningning pa rin sa ilalim ng mga ilaw, ngunit ang bawat bato nito ay tila naging kasing bigat ng mga bato sa kanyang sariling libingan. Ang kahihiyan ay tila isang madilim na mantsa na hindi na kayang hugasan ng kahit anong yaman. Sa kabilang dako, si Bianca ay pilit na sumisingit sa karamihan upang tumakas, ngunit hinarang siya ng mga awtoridad. Ang recorder na ninakaw niya ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang pagkadurog ng kanyang sariling dangal sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigang kwitok. Ito ang golden moment ng paghuhukom. Pinanood ni Wendelia ang pag-alis ng mga Montenegro sa kanilang sariling mansyon, hindi na bilang mga hari at reyna, kundi bilang mga kriminal na dadaan sa madilim na pasilyo ng hustisya. Nang mapadako ang tingin ni Elena kay Wendelia, sa huling pagkakataon, hindi puot ang nakita ni Lia sa mga mata nito, kundi ang isang matinding takot. Ang takot ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Ang bawat luha ni Elena ay hindi dahil sa pagsisisi sa pagkamatay ni Carlo, kundi dahil sa pagbagsak ng kanyang trono. Habang ang ballroom ay unti-unti nang nababakante at ang mga ilaw ay unti-unti nang namamatay, naiwan si Wendelia sa gitna ng malawak na silid. Ang bawat dekorasyon, ang bawat bulaklak, at ang bawat piraso ng marangyang kagamitan ay tila nawalan na ng halaga. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit hindi na ito ang nakabibininging katahimikan ng takot, kundi ang isang mapayapang katahimikan ng isang misyong natapos na. Nilapitan siya ni Joaquin. Ang boses nito ay puno ng malasakit. Tapos na ang laban, Lia. Ang bawat mantsa ng dugo sa pamilyang ito ay malilinis na ng batas. Kumanin niya. Kinuha ni Wendelia ang kanyang maliit na bag ng pananahi na sadyang dinala niya. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nararamdaman niya ang bawat yabag ng kanyang sapatos na tila isang paglaya. Ngunit bago siya tuluyang makalabas sa dambuhalang pinto, isang hindi inaasahang tawag ang nagmula sa kanyang telepono. Isang numero mula sa kumpanya ng bangko ni Carlo na matagal nang sarado. Isang huling mensahe, isang huling hiling mula sa lalaking nagmahal sa kanya ng tapat, ang naghihintay sa kanya sa kabilang dako ng katarungan. Mayroon pa bang lihim na naiwan si Carlo na hindi pa natutuklasan ni Wendelia? Ang sementeryo ay nababalot ng isang mapayapang katahimikan, malayo sa ingay ng mga sirena at bulong ng iskandalo na naiwan sa lungsod. Ang amoy ng sariwang damo at ang dampi ng malamig na simoy ng hangin ay tila isang banayad na haplos sa pisngi ni Wendelia habang siya ay nakatayo sa harap ng isang maputing marmol na puntod. Dito nakahimlay si Carlo, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamasayang pangarap at pinakamasakit na katotohanan. Sa puntod na ito, wala nang ginto, wala nang kapangyarihan, tanging ang payapang alaala na lamang ng isang pag-ibig na naging biktima ng kasakiman. Dahan-dahang binuksan ni Wendelia ang isang maliit na sobre na nakuha niya mula sa safety deposit box sa bangko, ang huling hiling na iniwan ni Carlo para sa kanya. Ang bawat salita sa sulat ay tila naririnig niyang binibigkas ng pamilyar na tinig ng kanyang asawa. Mahal kong Lia, kung binabasa mo ito, marahil ay natapos na ang ulan. Patawarin mo ako kung naging mabigat ang pasanin ng aking pangalan. Huwag mong itahi ang iyong sarili sa aking alaala ng may pighati. Gamitin mo ang bawat sinulid ng ating nakaraan upang bumuo ng sarili mong bagong mundo. Malaya ka na, Lia. Maging masaya ka para sa akin. Ang bawat patak ng luha ni Wendelia sa papel ay hindi na mula sa kapaitan, kundi mula sa isang malalim na pasasalamat. Ang bigat na matagal niyang dinala sa kanyang dibdib, ang utang na loob, ang takot at ang puot ay tila unti-unting tinatangay ng hangin. Ito ang kanyang golden moment ng ganap na paglaya. Sa huling pagkakataon,
Hinaplos niya ang pangalan ni Carlos sa marmol. Isang tahimik na pagpapaalam sa lalaking naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-ibig na wala ng halong sakit. Isang pangako na ang buhay na ibinigay nito sa kanya ay hindi sasayangin. Bumalik siya sa mansyon ng mga Montenegro, ngunit hindi na bilang isang byuda na naghahanap ng katarungan. Pumasok siya sa silid na naging kanyang kulungan at kinuha ang kaisa-isang bagay na tunay na pag-aari niya. Ang kanyang lumang makina sa pananahi, ang makinang naging saksi sa kanyang mga pangarap bago pa man dumating ang karangyaan ng pamilyang iyon. Ang bawat kalansing ng metal ng makina habang binubuhat niya ito ay tila isang pamilyar na himig ng katotohanan. Iniwan niya ang lahat ng alahas, ang mga sutlang damit, at ang bawat bakas ng kayamanang dinungisan ng dugo. Sa kanyang paglalakad, palabas ng dambuhalang gate ng mansyon, bitbit ang kanyang makina, ramdam niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Ang bawat yabag niya sa kalsada ay tila isang hakbang patungo sa isang bagong simula. Tumigil siya sa gilid ng isang talampas na nakaharap sa malawak na dagat, kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng kapayapaan. Kinuha niya ang isang pumpon ng mga puting rosas mula sa kanyang tabi at isa-isang binunot ang mga talulot nito. Sa bawat pagbitaw niya ng mga puting talulot sa hangin, tila ba pinapalaya rin na niya ang bawat sugat na idinulot ng mga Montenegro sa kanyang puso. Pinanood niyang tangay ng hangin ang mga puting rosas patungo sa abot-tanaw, naglalaho sa asul na kalangitan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala ng kaba. Tanging ang katiyakan na ang bagong kabanata ng kanyang buhay ay nakasulat na sa kanyang sariling mga kamay. Isang maliit at matamis na ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Wendelia habang nakatingin sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog upang magbigay daan sa isang bagong bukas. Ang bawat sinulid ng kanyang buhay ay muli niyang itatahi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang disenyo ay puno na ng kalayaan at tunay na ligaya. Sa wakas, ang mahinang bulong ni Wendelia na tinangay ng hangin. Sa wakas, malaya na ako.